Kapag sinasabi ko kina mama at papa ang problema ko, di nila ako pinapansin. Imbis na makinig sa akin, ay pinapagalitan nila ako. Nanginginig ang mga mata ni EJ nang mabili niya ang buong set ng manga. Tuwang-tuwa ito habang bitbit pa uwi ang nabiling complete chapters ng manga na kanyang nabili. Mahilig magbasa ng mga ganitong babasahin si EJ. Ito ang paraan niya para matakasan ang realidad ng buhay. Bata pa si EJ, outcast na siya dahil sa kapansanan. Premature na bata si EJ, kaya sa pagbabasa na lamang ng manga ginugugol ni EJ ang oras. Deform ang mga kamay ni EJ, kaya naging tampulan ito ng tukso ng mga kaidaran niya sa kanilang lugar. Pero kahit pa ganoon ang kanyang kalagayan, matataas naman ang marka ni EJ sa kanyang pag-aaral. Tampulan siya ng tukso dahil sa kamay niya, kaya malimit siyang mag-isa. Tulad ng isang bata, may pangarap din si EJ. Pinapangarap niyang maging isang guro balang araw. May kaya ang pamilya niya. Ang kanyang tatay ay nagmamay-ari ng isang publishing house at printing business. Kaya kahit ganoon man ang kalagayan ni EJ, ay masasabing hindi siya nahihirapan sa pinansyal na aspeto. Kahit na nagsisikap si EJ sa mga ginagawa, di pa rin ito pinapansin ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Pero iba ang lolo ni EJ. Sinusuportahan siya ng lolo niya. Lahat ng mga magagandang nagawa ni EJ, pati ang mga achievements nito, ay pinapansin ng kanyang lolo. Malimit siyang pinupuri nito. Mahal na mahal ni EJ ang kanyang lolo. Mas nararamdaman niya ang pagmamahal bilang magulang sa kanyang lolo kaysa sa kanyang ama at ina. Dahil sa kapansanan at pambubuli, bumaba ang marka ni EJ sa pag-aaral. Kaya di na niya nagawang mag-aral sa kolehiyo. Di na niya natupad ang pangarap na maging guro. Bagkus ay naging isang photo technician si EJ. Gusto ng pamilya ni EJ na siya ang pumalit na mamahala sa printing business nila. Pero ni kahit isang beses, hindi ito sumagi sa kanyang isip. Hanggang may isang pangyayaring nagpaguho ng mundo ni EJ. Ito ay ang pagkamatay ng kanyang minamahal na lolo. Nagkaroon ng matinding depresyon si EJ. Dagdag pa ang pambubuli at ang kawalan ng pagmamahal mula sa kanyang magulang. Miss na miss niya ang kanyang lolo sa pagkakataong nais na din niyang mamatay. Pero imbis na gawin ito, pinilit ni EJ na mamuhay na lang. Di matanggap ni EJ ang nangyari sa kanyang lolo. Kaya para maramdaman pa rin na kapiling niya ito, ay kinakain ni EJ ang abo ng kanyang lolo. Nilamon na talaga ng depresyon ng buong buhay ni EJ. May mga pagkakataon pa nga na kapag nagpapakuha ng family picture ang pamilya niya, ay sinasadya niyang ipikit ang mata dahil sa kadahilanang nagagalit siya sa magulang at kapatid. Ayaw niya ang imahe ng pamilya niya at sa pakiwari niya ay nag-iisa na lang siya sa mundo dahil patay na ang kaisa-isang pamilya niya, ang kanyang lolo. Mas lalong naging loner si EJ hanggang naging 21 anyos na siya. Dito niya nasumpungan ang child pornography. Dito niya ginugugol ang lahat ng oras. Nagkukulong siya sa kwarto at buong araw siyang nanonood ng child pornography. Napapabayaan na nito ang trabaho. At dahil dito, natuto si EJ na mamboso.
Lahat ng babae sa bahay nila ay binobosohan niya. Isa na dito ang kanyang ate. Isang umaga, habang naliligo ang kanyang ate, ay pasimpleng binutasan ni AJ ang dingding ng banyo at doon sinimula ng pambuboso. Nakita siya ng kanyang ate at sinabihang umalis na, pero biglang nagdilim ang paningin ni AJ. Pinasok niya ito sa loob ng banyo at marahas na pinagtatadyakan. Dahil sa marahas na pagtadyak ni AJ, nagkapasa-pasa ang kawawang babae. Kinagabihan, malulutong na sampal naman ang natanggap ni AJ mula sa kanyang ina dahil sa nalaman nito ang ginawang pamboboso sa kapatid. Pero animoy demonyo na si AJ. Nagdilim ang kanyang paningin at inatake ang nangangaral na ina. Dito na napansin ng buong pamilya niya na nagbabago na si AJ. Ang dating tahimik at mahiyain ay naging bayolenteng lalaki. Bumalik sa trabaho si AJ. Parang nagbabago si AJ sa tuwing nasa trabaho. Tahimik at palangiti ito. Pero pag uwi sa bahay ay nagiging bayolente ito at laging nagkukulong ng kwarto. At yun nga, nanonood ng child pornography. Lumalabas lang ito kapag kakain. Naging ganito ang takbo ng buhay ni AJ. Hanggang sa dumating ang ika-26 anyos na kaarawan niya. Ika-20 ng Agosto, 1995. Si Marie, isang batang babaeng nasa edad 8, ay naglalakad pa uwi galing eskwela. Nang isang lalaki ang lumapit sa kanya at siya nitong sinikmuraan. Alalang-alala ang mga magulang ni Marie sa kanya dahil gabi na, pero hindi pa rin ito nakakauwi. Nag-report na ang mga ito sa mga pulis. Nagising si Marie na nakaupo sa isang burol habang nakaharap sa papalubog na araw. Katabi niya ang isang lalaking hindi niya kilala. Nagsalita ang lalaki. "Baby, anong pangalan mo?" "Ako po si Marie. Ikaw sino ka po? At bakit niyo po ako dinala dito?" Tanong ng bata. "Ako si AJ. Alam mo, Marie, maswerte ka kasi may mga magulang ka na mahal ka. Kasi ako wala eh. Alam mo ba, pag sinasabi ko kina mama at papa ang problema ko, hindi nila ako pinapansin. Imbis na makinig sa akin ay pinapagalitan nila ako." Sasagot pa sana ang bata. Pero biglang tinarak ni AJ ang napakatalas na kutsilyo sa liig nito at pinihit ito pakaliwa. Nahulog ang ulo ng bata mula sa liig nito at nagpagulong-gulong ito pababa ng burol. Tinago ni AJ ang bangkay ng bata sa damuhan. Nag-antay siya ng 1 linggo at muling binalikan ng medyo naaagnas na bangkay ni Marie. At dito na niya ito ginawan ng kahalayan o mas kilala sa tawag na necrophilia. Hinalay ng hinalay ni AJ ang nabubulok na bangkay ni Marie, gaya ng nakikita sa child porno na pinapanood niya. Pagkatapos ay tinanggal ni AJ ang 2 kamay ng bata. Nagpaningas ng apoy at inihaw. Nang masigurong luto na ang 2 kamay, ay walang alinlangang kinain ito ni AJ. Takam na takam ito habang nilalantaka ng inihaw na kamay ng bata. Pagkatapos mabusog ay sinunog nito ang natitirang katawan at ang mga abo nito ay nilagay niya sa isang karton at sinulatan ng mga katagang, "Marie cremated bones. Investigate probe." At sa kapasikretong dinala sa bahay ni Marie
at tinapon sa bakuran sa harap ng kanilang bahay. Ang mga damit naman ni Marie ay tinago ni EJ sa kanyang aparador. ika-11 ng Oktubre, 1995. Habang pauwi galing sa trabaho sakay ng kotse, nakita ni EJ na pauwi rin galing sa eskwela ang batang si Angel. 9 na taong gulang. Anak ito ng kapitbahay niyang si Aling Marta at Mang Ramon. Pinahinto niya ang kotse at tinawag si Angel. Dahil sa kilala naman siya ng bata, ay lumapit naman ang bata sa kanya. "Baby Angel, pauwi ka na ba?" "Opo, Tito EJ." "Halika na, sakay ka na. Hatid na kita." "Sige po, Tito." At sumakay nga ang bata. Pero imbis na iuwi ito, dinala ni EJ si Angel sa lugar kung saan niya pinatay si Marie. Pinalabas niya ng kotse ang bata at dinala sa lugar kung saan niya pinaupo ang walang malay na si Marie. "Alam mo, Angel, maswerte ka kasi may magulang ka na mahal ka. Kasi ako wala eh. Alam mo ba, pag sinasabi ko kina mama at papa ang problema ko, hindi nila ako pinapansin. Imbis na makinig sa akin ay pinapagalitan nila ako." Sabay hampas ng malaking bato sa ulo ni Angel. Plakda sa damuhan ng kawawang bata. Di pa nakontento si EJ at hinampas pa ng ilang ulit ang ulo ng bata hanggang sa nagkalasog-lasog ito at hindi na makilala. Pagkatapos nito, hinubad ni EJ ang damit at hinalay ulit ang bangkay ng batang si Angel. Pagkatapos ng kababuyang ginawa sa bata, ay basta na lang itong iniwan ni EJ sa damuhan at dinala ang mga damit nito pauwi. Makalipas ang 3 araw, natagpuan ng mga pulis ang bangkay ng bata. ika-3 ng Disyembre, 1995. Kinidnap ni EJ ang batang si Erica. 4 na taong gulang nang makita nitong naglalakad pa uwi galing sa bahay ng kaibigan nito. Sinakay niya ito sa kotse niya at dinala sa isang abandonadong bodega. Tinakot niya ang bata na kung hindi siya susundin ay papatayin siya nito. Pinahubad niya ang bata. Habang walang saplot ang kawawang bata, ay kinukunan niya ito ng litrato. Pagkatapos ay nilapitan niya ang bata at nagsabi ng mga katagang, "Alam mo, Erica, maswerte ka. Kasi may mga magulang ka na mahal ka. Kasi ako wala eh. Alam mo ba, pag sinasabi ko kina mama at papa ang problema ko, hindi nila ako pinapansin. Imbis na makinig sa akin, ay pinapagalitan nila ako." Pagkatapos nito ay pinatay niya ang bata sa pamamagitan ng pagsakal. Nang masigurong patay na ito, tinali niya ang magkabilang kamay at paa sa pundasyon ng bodega. At basta na lang iniwan ang damit nito sa kakahuyan. Natagpuan ang inuuod na bangkay ng bata. 3 linggo na ang nakalipas. Nakita ito ng isang pulubi na matutulog sana sa abandonadong bodegang yon. Dali-daling nagsumbong naman ito sa mga pulis. ika-6 ng Hunyo, 1996. Makikita si EJ na kinukumbinsi ang batang si Aya. 5 taong gulang para kunan ng litrato, kapalit ng isang bag ng candy. Pumayag naman ang bata sa alok ni EJ. Ang mga unang kuha ay mga litrato pa na may damit ang minimuestra ng bata. Hanggang sa kinumbinsi nitong pumasok sila sa kotse niya para kunin ang isang bag ng candy na pinangako niya.
Sumunod naman ang bata at pumasok sa kotse. Pero biglang humirit si EJ. Ibibigay lang niya ang candy kung maghuhubad sa harap niya ang bata. Tumanggi ang bata hanggang sa ito ay umiyak na. Pinatahan ni EJ ang bata. Alam mo, Aya, maswerte ka kasi may magulang ka na mahal ka. Kasi ako wala eh. Alam mo ba, pag sinasabi ko kina mama at papa ang problema ko, hindi nila ako pinapansin. Imbis na makinig sa akin, ay pinapagalitan nila ako. Sabay putok ng kalibre 45 na baril sa ulo ng bata. Halos matanggal ang ulo ni Aya sa lakas ng impact ng baril. Dinala niya sa isang apartment building ang bangkay ni Aya at halos 2 linggo siyang nagpakasasa sa paghahalay sa bangkay ng bata. Habang ginagawa ang panghahalay sa bangkay, kinukunan niya ito ng litrato at video. Nang medyo nangamoy na ang bangkay, hinati ito ni EJ. Gaya ng ginawa niya kay Marie. Pinutol niya ang kamay. Ininom ang dugo mula rito at kinain ito. Ang kalahati ng katawan ay pinaanod niya sa ilog. At ang isang kalahati naman, tinapon sa tambakan ng basura. Demonyo lang ang may kayang gumawa ng 4 na krimeng ginawa ni EJ. Wala na ang dating EJ na mahilig sa manga, mahiyain at tahimik. Ika-6 ng Hulyo, 1996. Isang batang babae na naman sana ang bibiktimahin ni EJ. Nakita niya ang bata sa park. Nilapitan at inayang kunan ng litrato. Candy ang pang-akit nito sa bata. Nakahubad na ang bata habang kinukunan ng litrato ni EJ. Nang biglang nakarinig siya ng isang galit na boses. "Anong ginagawa mo sa anak ko?" Sigaw ng ama ng bata. Dali-daling tumakbo si EJ pero naabutan siya ng lalaki at pinagsusuntok. Dinala siya nito sa istasyon ng pulis at inimbestigahan. Kasagsagan yun ng kaso ng mga nawawalang bata. Kaya agad na nag-issue ng search warrant ang pulis. Kaya hinalughog ng pulis ang bahay nila EJ. At dito natagpuan ang damit ng 2 bata, mga VHS ng child porn at mga VHS ng panghahalay ni EJ sa bangkay ni Aya. Kaya agad na inaresto si EJ. Pinakonsulta siya sa psychiatrist at lumabas sa diagnosis na may multiple personality disorder ito o dissociative personality disorder. Pinatawan ng kasong bitay si EJ sa pamamagitan ng lethal injection. Pero di na ito natuloy dahil ang araw bago ang nakatakdang pagbitay sa kanya ay nakitang nagbigti si EJ gamit ang kumot sa loob ng kulungan. Nire-recover na ang bangkay ni EJ nang may nakitang suicide note ang mga pulis at ito ang nakasulat, "Mabuti pa kayo. Mahal kayo ng mga magulang nyo."